So do not level yourself sa mga senador, more so, i-level mo yung sarili mo kay Duterte. Hindi mo siya kaya, sir. Hirit tuloy ni Paduano. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, ano? Natatakot siya? Na pumunta dito? Matatandang Hindi siya natatakot. Ulitin ko yung sinabi Paduano Uulitin ko yung sinabi ni PRRD sa'yo para lang maintindihan mo. You don't scare me a bit. Kahit katiting na takot, kahit kapiranggut na takot, kahit kaalikabok na takot, hindi ako kinakabahan sa'yo. Hindi ako nanginginig sa'yo. Yun ang sinasabi ni Duterte. Kaya, sorry Paduano, sa drama mo, pero hindi ka kilala ni Duterte. Baka ikaw, buong buhay mo, iniisip mo yung si Duterte. Si Duterte, not a single bit, not a tiny bit, or maliit na oras na inisip ka niya. Wala. Hindi ka niya kilala. inamin mismo Dan Fernandez nga, hindi niya kilala eh. Di ba? Artista pa yun. Ikaw pa kaya, Paduano. Anong sabi niya? Sabi niya kay Grijalde, kung sino man yung kaklase mo, kasuhan ko yan. Hindi niya kaklase. Boss, congressman yun. Congressman, ibig sabihin po, hindi kilala kahit si Dan Fernandez na hindi pa kilala ni PRRD. Ikaw pa kayang kupal ka? Duterte sa Senate Blue Ribbon Committee na totoo ang Davao Death Squad at utos niyang hikayatin manlaban ang mga drug suspect para mapatay. Pero sabi rin noon ni Senator Bato de la Rosa, puro biro lang ang sinabi ng Pangulo. Bagay na kinastigo rin ng Quadcom. Biro lamang daw. But I ask you, my friends and my colleagues, I ask you, who makes jokes under oath? Si PRD. Tinanong mo pa. Sinabi na nga niya di ba? Sinabi na nga ni Bato na nag-joke under oath Kaya nga kasuhan niyo siya. What can be filed for yung ganong klase ng actions? Puros kayo grandstanding, puros kayo speech, puros kayo ngalngal, puros kayo halhal. Pero PRD, patawa-tawa lang ngayon. So lumalabas dito, nagigil kayo sa kanya at napaka-epektibo talaga ni PRD mang-urat. Napaka-effective. Papasalamat kayo, hindi na bata si PRD. Kasi kung bata pa si PRD, baka araw-arawin din kayong pa-interview niya, baka araw-arawin kayong gulpihin niya sa mga interviews niya. Who laughs while mothers bury their sons? Oh, bakit? Wala naman talaga nagjo-joke habang mga naglilibing ang mga tsaka hindi nanay naglilibing ng mga anak nila, mga sepulturero naglilibing, hindi nanay. But anyways, sir, kapal na mukha mo. Umamin na kayong dalawa ni Fernandez na kinausap mo talaga si Grijalde. Sinong congressman ang nagpe-preside ng isang committee or chairman ng isang committee para mag-imbestiga tapos tinatamper nyo yung mga ebidensya? Hindi ebidensya, tinatamper nyo yung mga testigo, tinatamper nyo yung mga resource person. Umamin ka na kinausap mo talaga. Kahit hindi naman dapat, ginawa ka na ng tanga ni Karen Davila Yabang-yabang mo, pastor ka, congressman ka, Karen Davila lang, ginisa ka. Ano sabi mo kay Karen Davila? Perhaps we made a mistake. Gumawa kayo ng katarantaduhan. Sino? Yun ang siguro una mong isipin. Kung sinong tanga ang maniniwala sa isang committee chairman na ino-offeran di umano ang isang koronel na maging general balang araw kapalit ng pagkumpirma niya o ng kanyang twisted na testimonya. Sino? Ikaw yun. Dalawa kayo ni Dan Fernandez. Kaya nga kita ko nagbitaw daw kayong dalawa, di ba? Sa sobrang hiya, may hiya pa pala kayo, no? Who finds humor in this horror? This is no laughing matter. Sa gitna ng pagdinig, naiyak naman si dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban. Sila ni Dismissed Colonel Eduardo Asierto ang nagdawit sa ilang miyembro ng pamilya Duterte kay Michael Yang at Alan Lim sa iligal na droga. Aniya, swerte raw na buhay pa sila. Kaya ngayon na nga, ang swerte nyo buhay pa kayo. Kasi kung talagang totoo na mamamatay tao yung mga Duterte, matagal na kayong patay. Tama? Tama, kung talagang lahat ng mga kalaban ng mga Duterte, nililikidan nila katulad ng gusto nyong palabasin dyan, ba't buhay ka pa? Tama, mali? Unang-una sa lahat, sinungaling ka na nun. Tinanong ka
Kung kilala mo si Pulong at si Manscarpio, sabi mo, kilala mo. Naka-transaction mo na ba sila? Nakausap mo na ba sila ng personal, harap-harapan? Hindi pa. Paano ka nilang magiging taga-kurakong diyan sa customs? Lalong-lalo pa droga ang kinakalakal nila. Papaano kang uutusan nila na kumalakal ng droga, magpasok ng droga sa Pilipinas kung isang beses hindi mo pa pala sila nakakausap ng personal? Kinumpirma nila hindi ka nila kilala at ikaw din kinumpirma mo na kilala mo lang sila, pero hindi mo pa sila talaga nakakausap. Yung Michael Yang nga, hindi mo nga rin kilala, eh. Kaya nga nakakulong ka na ngayon dahil illegal na tao ka. Nakakulong ka ngayon kasi nga puta may ginawa kang kabulastugan diyaan sa customs. So, sabing kriminal ka. Hindi ka na dapat pinagkakatiwalaan kasi kriminal ka. And wala kang ebidensya tungkol diyan sa mga pinagsasabi mo kasi nga kriminal ka. Kung totoo na ikaw ay malinis na tao, hindi ka sana nasentensyahan. Nasentensyahan ka, sir, eh. So, bakit maniniwala kami sa iyak-iyak mo? Kung talagang malakas ang mga Duterte, hindi ka na iiyak. Deads ka na kung talagang totoo yung sinasabi mo na sinasabi ng mga diyan sa Quadcom na ito si Duterte ay may Davao Death Squad. Puta, may bago pa ngayon, Angel of Death. Malamang, i-connecta rin sa kanya yun. Pinatumba na raw kasi ng tinawag niyang Davao Mafia ang ibang kasamahan. May Davao Death Squad na, may Davao Mafia pa, meron pang Angel of Death. Pero tingnan mo yung Davao, sila ang pinaka-safest. Safest pa. Sila ang pinaka-safe na syudad dito sa Pilipinas. Davao. Napapalibutan ng Davao ng mga Muslim provinces. Alam naman natin na iba ang kultura dyan. Pangil sa pangil dyan, mata sa mata. Magulo dyan. Ang krimen dyan, hindi katulad ng krimen dito sa hindi katulad ng krimen dito sa Maynila na tutok kalawit, hindi ganoon. Diyan sa Mindanao, pag pinatay ka diyan, durog ka talaga. Ang krimen dyan, yung mga karimari-marim, yung hindi mo ine-expect, pugutan ng ulo dyan, putulan ng kamay dyan, butasan ng mata dyan, ganun ang kalakaran dyan sa Mindanao. Tingnan mo kung papaano pinaganda ni PRRD, ginawang safe yung Mindanao. Tapos sasabihin nyo, may mafia, may ganito, may ganyan. Parang conflicting naman yata yung sa status noong syudad nila, di ba? Nila. Si Colonel Pardo po namatay. Si Captain Perote. Si Agent Hernan Abarrio, kasama ko sa customs, patay. Dalawa rin ang namatay sa akin. Alam nyo kung bakit kayo nangamatay? Involved kayo sa illegal. Same goes with itong mga namatay na sa war on drugs. Involved kayo sa illegal. Kaya nga sana dapat pati ikaw pinatay na rin eh. Ako, all day, every day. Kung namatay ka dahil sa katarantaduang ginagawa niyo, you play with fire, you get burned. Ika nga, kung namatay ka lang sana doon sa mga operations na yun, masaya na kami kasi criminal kayo eh. Wala kayong bagamat binibigyan pa kayo ng konstitusyon ng karapatang pantao para sa amin na mga biktima, wala kayong karapatan. Ang daming droga pinapasok nyo rito. Yun nandun sa may magnet. Sinasabi nila na pumasok yun dito at ang nagpapasok doon sila Manscarpio tsaka sila Paildon at sila Pulong Duterte. Ba't nilabanan pa nilabanan pa ni PRD yung giyera laban sa droga? Pwede rin naman silang magtulak ng droga ng sarili nila. Bakit kailangan pa nilang pagpapatayin yung mga small time na mga nagtitinda ng droga diyan? Kung ako drug lord, isipin nyo kung ako drug lord, ako si Duterte. Sinasabi nila mga Duterte drug lord, sila daw talagang totoong drug lord. Okay. Kung ako drug lord, isipin mo, bakit ko papatayin yung mga sundalo ko na nagtitinda ng droga? Tama? O halimbawa, ikaw, pusher kita. Ba't kita papatayin? Ikaw naghahatid sa akin ng pera. Akin lang naman ang kalakal. Ako lang naman ang negosyante. Ikaw yung foot soldier ko, ikaw yung nagtitinda ng droga, ikaw yung nagpapakalat ng droga, ikaw yung sumisira sa buhay ng tao. Ba't pa kita ipapapatay? Di ba? Di sana, ang ginawa ko na lang, kinausap ko kayo, lahat ng mga pusher, hinuli ko kayo, kinausap ko kayo na from now on, sa akin na kayo magtatrabaho. Sa akin na kayo, gamit yung kalakal ko na ititinda nyo, hindi na yung kalakal ng iba, ha? Sana ganun. Napatay pa ni It doesn't make sense na
na may war on drugs si PRRD, tingnan mo yung conflicting dyan sa committee ninyo. It doesn't make sense na merong war on drugs si PRD, pinapatay niya, sabi niyo yung mga maliliit na mga pusher. Tapos, at the same time, sinasabi niyo na drug lord siya. Meron bang drug lord na pumapatay ng mga naghahatid sa kanya ng pera? Unless, dinouble cross mo siya. Yun lang yun. Kayo sumagot nun. Does it make sense? Does it add up? Pakilagay nga dyan sa comment section. Sabi ni Braveheart, yun nga, common sense eh. Very safe and peaceful ang Davao. O, sabi dito, akala nila masisira nila ang mga Duterte. Focus tayo dun sa ano. Katabi pala niya si paring Adik. Ay, katulad niya no. Ito, napansin pa ni Nat James Bond. O, ayan, napansin niya na katabi si Father Adik. Mantakin mo Si Father Adik, nandoon din yan sa Senado. Nagsalita din si Father Adik katulad ng sinabi niya diyan sa Kongreso. So, kung papaano sinagot nila Bato de la Rosa yon, nila PRRD yung kanyang sinasabi, ano yan? That's on record. So, ano ba't pa kailangan umatin ni PRRD dyan? Tama? Hindi na siya dapat umatin dyan kasi nasabi niyo, yung sinabi dyan sa Quadcom, yun din naman yung sinabi doon sa Senado. Yung mga akusasyon diyan, yun din naman ang akusasyon doon. Anong sabi nila kay Garma? O si Garma, shota mo ba? Hindi. Tinawagan mo ba si Garma? Hindi. Meron bang reward system? Ba't ko sila bigyan ng reward? Trabaho nila yan. Common sense, di ba? Nasagot na ni PRRD sa Senado lahat ng mga tanong ninyo. Pero bakit gusto niyo pa siyang paatinin? Pwede niyo naman nalang kunin yun. Kasi nga, ang kontrata babuyin, asarin doon, baka in the process, atakihin sa puso sa sobrang asar, baka yun talaga yung plano nila, di ba? So eto namang mokong na to, namatayan daw siya ng mga tao, ang tanong, ba't namatay? Kasi involved sa illegal. Tama, mali? Sabihin mo na hindi kayo involved sa illegal, ba't ka nakakulong kung hindi ka involved sa illegal? Kasi si Leila de Lima, nakalaya na siya eh. So pwede niya na sabihin na, I'm not involved sa any illegal activities na binibintang sa akin. Hindi totoo yun. Kayang sabihin niya yun, ni Leila de Lima yun. Kasi nga, she was acquitted. Ikaw, convicted ka, sir. Sa kanya, ilan ang namatay? Dahil po dyan, sa Davao Mafia, and their purpose to save the Queen in order to become the next president. Save the Queen? Sino save the Queen? Si ano ba to? Si Inday Sara pa din to. So, ibig mo sabihin, mayor si Inday Sara during that time, nagtatrabaho sila sa customs nila Pulong at saka si Manscarpio. Tapos, ang twist ng storya nyo, para si Inday Sara maging presidente ng Pilipinas. Mga bobo talaga kayo. Lalong-lalo ka na. Nagmakaawa nga lang sila Marcos sa kanya para maging presidente para manalo si Marcos as president. Nagmakaawa lang sa kanya kasi sinabi naman ni Inday na wala akong plano maging presidente. Kahit gusto ng tao, ayoko. Si Inday Sara po ang mananalo ng 2022 kung tumakbo siya. Mas mataas pa nga po yung ano niya mas mataas pa nga yung boto ni Inday Sara kaysa kay Bongbong Marcos. So sir, yung sinasabi mong ginagawa nila to save the Queen, in the process, magiging siyang presidente, dapat presidente natin ngayon si Inday. Pero, kung totoo yung sinasabi mo na ang plano nila is for Inday to become president, bakit hindi pa tumakbo si Inday noong 2022? Ang lakas-lakas niya na. So, yan yung istorya nila na napakabobo, yan yung istorya nila na napakatanga, tapos gusto ninyo, pupunta si PRRD dyan sa hearing ninyo. Ang target talaga nitong Quadcom, ito, I may be wrong, but I think I'm not. Sirain lang talaga yung mga Duterte. Yun lang talaga ang plano nito. Bukod kay Guban, ibinunyag din ni Asierto na nilagyan siya ni na Senator Bongo at Duterte ng hanggang 10 milyong piso na patong sa ulo dahil sa mga revelasyon nila. Si Presidente Duterte po, saka si Bongo. Dahil po dun sa ginawa kong report na na-discover ko yung kanilang koneksyon. Nilagyan daw siyang patong sa ulo na 10 milyon. O bakit hindi ka namatay? Ba't buhay ka pa? Ang dami namang kanyo palang namamatay na. Sabi nung kaninang testigo, pinatay si ganito, si ganito, si ganito, si ganito. Ang dami na palang namatay, bakit buhay ka?
Anong meron sa'yo? Bakit hindi ka namatay? Kay Michael Yang, saka kay Alan Lim, kay Lin Wenxiong. Sa isang pahayag, itinanggi ni Go ang mga akusasyon ni Asierto. Hindi raw niya kilala Alam nyo, ako kahit siguro ako kung hindi ko kilala si Bongo, just by looking at Bongo, just by knowing how he worked under Duterte noong kahit nung assistant pa siya, Julalay pa siya ni PRD. Alam mo, just by looking at this, alam ko na na si Bongo hindi niya kayang gawin yung mga ganyang mga ganyang patotsada sa kanya, yung mga ganyang inaano sa kanya, sinasabi sa kanya na siya ay ganito, siya ay ganyan, siya ay papatong sa ulo si Bongo. Papatong sa ulo. Anong connect ni Bongo sa nung panahon ni PRD? Nung panahon naman ni PRD, 3 taon siyang naging alalay, tapos after that, naging na siyang senador. So, hindi ko talaga magets. And si Senator Bato, do you think ganun kayaman si Senator Bato para maglagay ng patong sa ulo? 10 milyon na patong sa ulo? May 10 milyon, kahit na siguro 1 milyon lang kung may patong ka sa ulo, kita mo, nilagyan ng patong yung sila Pauline Canada, nahuli nga Kung ikaw nilagyan ka ng patong 10 milyon, tayo hindi ka na buhay ngayon. Hindi ka na buhay ngayon, putya 10 milyon yan, tapos buhay ka pa, putya immortal ka. lang naturang pulis at walang katotohanan ang paratang sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News. So ayun, walang katotohanan yung paratang sa kanya because again, those are all paratang. File cases against PRD, file cases against Pulong Duterte, file cases against Manscarpio, file cases against PRRD, Bato de la Rosa and Bongo. Doon tayo magkakaalaman. Pero hanggat wala kayong fina-file na kaso sa kanila at habang kayo ay puros mga papogi lang yan, tsetche-boretche at mga kung anong-anong kabulastugan dyan, wala. Hindi nyo mapapaniwala ang tao. Sirang-sira na kayo. Kaya sa totoo lang, yung mga congressman, yung mga nagsipagbitawan na, hindi ba? Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng order.